mga tao po mahilig sa mga, parang yung mga bagong bagay, bagong telepono, bagong diet, ganyan, di ba? Mga bagong trend. And gusto natin lahat maging new and improve. Kaya nga po, gusto natin ng mga upgrades, di ba? Gusto natin mag-upgrade palagi. Kaya lang, minsan yung pagdagdag natin sa original, ay minsan nasisira pa ito. And naalala ko lang, nung bata kasi kami, tinuturuan na kami kagad ng tatay namin magluto. And isa sa mga paborito naming pagkain ay adobo, di ba? And nagkataon po na tinuruan mo kami, sabi niya, magluto ka ng adobo. So sa isip ko, pagka dinamihan mo, dinagdagan mo yung mga rekado, sasarap, di ba? Dinagdagan mo yung bawang, dinagdagan mo yung sibuyas, dinagdagan mo yung suka, di ba? Dinagdagan mo yung toyo, gano'n. Hindi mo nagbabago yung karne, ha? Basta puro dagdag lang. Dinagdagan mo yung paminta. Nako, ang expectation mo, lahat sasarap, di ba? Ang problema, nung maluto na, nako po, parang naging adobe. Hindi adobo. Kasi talaga ang sama ng lasa. Parang sobra-sobra. Tapos sobrang asim, sobrang alat. Tapos alam nyo, doon ko napagtanto, alam nyo, na hindi lahat ng pagdadagdag o nasabi mong upgrade ay nakakabuti. Eh nakakatawa lang ito. Sabi ng tatay ko, ito hindi ko makakalimutan. Marunong ka lang kumain, pero hindi ka marunong magluto. Ewan ko, naririnig niyo palagi yan. Pero doon ko na-realize kung gaano kahalaga na maintindihan mo yung original. Sa totoo lang ngayon, dahil yung adobo na yan, wala na nakakaalam ng original na adobo. Kasi nga, ang dami ng mga karagdagan. Merong adobong may cheese, may adobong. Basta iba-iba ng klaseng adobo. Sa totoo lang, huwag nila sasabihin, meron na nga akong 105 recipe ng adobo. Iba-iba na. Kaya talagang hindi ko na rin alam kung ano original na lasa. Pero one thing for sure, ganun din sa buhay. Alam nyo, kaya ang ating series na sisimulan ngayon ay napakahalaga. Kasi when it comes to the gospel, there is no other gospel. You cannot improve on it. You cannot make it better. You cannot subtract from it. Kasi ito lang isang bagay, iisa lang yung gospel. And sa dami ngayon ng mga ibang pananampalataya at pag nanood kayo ng iba't ibang mga guro, tirahan sila ng tirahan as if sila lang ang tama. Pag tinignan mo naman, lahat sila may tama. Diba? Kaya, ano ba talaga yung totoo? Ay tumalungkot. Tayo mga nakikinig lamang na minsan hindi rin tayo nag-aaral, tayo naman nakikiayon na lang din. Oo nga, kung sino yung mas malakas magsalita, yun ang tama. Ang totoo yun, hindi yun ang basihan. Kaya, tamang-tama ito kasi the study on the book of Galatians. Bakit Galatians? Kasi yung Galatians, parang panahon din natin ngayon. Because they did not reject Jesus, but they added something to Jesus. Kaya naman si Paul, maingat na maingat, sabi niya, when you add something to Jesus, you lose the gospel and there is no other gospel. Kaya tuloy ang effect sa kanila, nahuhulog sila sa pressure ng performance. They need to perform. They need to prove their worth before the Lord. And nagkakaroon sila ng fear of not being enough. And maybe to some of us, we're also experiencing the same. Na parang parang laging kulang yung nagagawa ko para sa Diyos. Parang hindi ko parang hindi ko talaga madamang, mahal talaga ako ng Diyos. Parang kulang kasi eh. Parang hindi ko siya ma-please. No? May mga ganong pakiramdam. Kasi nga, kapag mali ang ating pananampalataya, mali ang ating naiintindihan, more or less, ito'y nagdadagdag kabigatan sa atin sa halip na ito'y magbigay kagaanan at masabing magandang balita. Now, and of course, the desire to prove ourselves worthy. Yung iba po, they always think of, what should I do para to be worthy of the eternity that God is promising us. Laging ganun ang habol ng tao. And I have good news for you. Sa ating pag-aaral ng Galatians, I hope that we will truly find true freedom from the grace of God. Now, tingnan ho natin. Buti na lang, bagamat maraming mga gospels na naririnig tayo, buti na lang, nangyari ito sa panahon ng Galacia. Bakit? Kasi napilitan sa sulatan ni Paul, dahil si Paul po yung nagsimula ng church doon eh. Napilitan niyang sulatan at balikan at ipaliwanag ano talaga yung gospel.
So, hindi mo na kailangan pang diskubrihin o andyan na, sinulat na, para kung anumang salungat dito, madali mo na siyang maikorek. Kasi the church will not determine the gospel. The church will not tell you what is orthodox, or not even the teachers, is not a tradition, kundi ano yung sinabi ng Diyos based on this instruction given by Paul. Bakit si Paul? Tingnan natin. Isa-isa. Yung Book of Galatians, basically, ito po yung parang Magna Carta ng pananampalataya ng Kristyanismong summarized. Kasi yung Romans, mahaba yun eh. Pero ito, mas summarized kasi 6 na kabanata lamang. Kaya kung yung Galatians nyo, 5, hindi yan tama. Pag 7, magtaka na rin kayo, hindi rin yan tama. Kasi 6 na chapters lang yon. At yung unang 4 na kabanata, focusing on the doctrines. Ibig sabihin, on the precepts. Yung ano yung mga prinsipyo na ano yung pinaka-foundational truth kung bakit ito yung magiging duty or demonstration ng gospel. Ganyan lagi ang sulat ni Paul eh. Pag binasa nyo Ephesians, binasa nyo yung Colossians, Thessalonians, lagi nagsisimula, ito yung faith natin, ito yung pinaka-foundation, and ito yung effect. Okay po? Importante yun. Hindi mo na itong effect, tapos kailangan, kung ito yung tama yung foundation mo, hindi ganon. Ito yung foundation, ito yung effect. Kaya yung belief will affect the way we behave. Now, kung narinig niyo na po yung idea, laging nasasabi ni Pastor Peter na yung T principle, our thinking affect our emotion, and our emotion affects our action. Naalala niyo po yun? Now, dagdag niyo po ito. Your belief affects the way you think. Okay ba yan? And obviously, it will affect the way you feel. And what you feel will affect the way you move. Bakit importante yon? Kasi kapag ang paniniwala mo hindi tama, makikita mo, mag-iiba rin yung pakikitungo sa mga bagay-bagay. So, ibig sabihin, the way you treat people is because of what you believe. Now, tingnan nyo ha, bakit sinisigawan yung anak natin, kung mga magulang? Bakit may tendency tayo sigawan sila? Kasi isip nila, anak lang kita. Ganun eh. Pero hindi, mali ka. They are created in the image of God. You are to value them because they are created in the image of the Lord. They represent God. Kaya nga we treat people with value because we understand as Christians that they are and we are all created in the image of the Lord. So the way we believe, our belief affects the way we think. The same thing when we do our work, knowing that our work should be a worship to the Lord as we believe, obviously we will do our best in everything that we do to glorify Him. Tama? Pero kung isip lang natin, trabaho ko lang to, para magkakitaan ko lang to ng pera. Kaping umaga, pag nalaman mo, wala pasok bukas, yes! Ang saya-saya mo kasi paniniwala mo, pagkakakitaan lang yan. Pero kung alam mo, worship ito sa Panginoon Diyos, walang pasok bukas. Pero praise the Lord pa rin kasi God is in control. Nakuha niya ibig sabihin na bilang nagbago yung attitude. Pero hindi yung parang tuwan-tuwa ka na hindi ka papasok. Lagi natutuwa ka na you can be of service to somebody else. So yung belief na yon, importante yon. Kaya naman si Paul, he want to correct this, kasi nagkakaroon ng maling pananampalataya sa Galatians. So naisip nila, kaya kailangan niyang i-discuss yung doctrine ng defense of the gospel kasi mali na yung gospel na tinuturo sa kanila eh. Kaya na-distort na. Kaya yun ang chapter 1. Na yung gospel na must be defended, kailangan tayuan natin to, hindi natin to pag-iwawalang bahala. Then the gospel does not contradict the law. Kasi nagtatalo yan eh. Ano bang susunod natin? Yung law o yung gospel? Ano ba talaga pinagkaiba nila? And the gospel makes us children of God, and the gospel brings freedom to the Holy Spirit, and the gospel enables us to bless others. Obviously, hindi ko muna i-explain sa atin ngayon yan, pero make sure na ito pong bagay na to ay dapat wag natin ipagwalang bahala. Bakit? Kasi isipin yung mabuti, this was written to the Christians who were in Galatia. Nasusundan. If the non-Christians had to always understand what the gospel is, at nung time na yan, that was written about 15 to 20 years after the resurrection of Jesus, ano pa kaya tayo ngayon? Na 2,000 plus years na ang nakalipas. Kung nung panahon na yun, 15 to 20 years away from the time Jesus Christ resurrected, nalito sila. Ano pa kaya tayo ngayon?
sa dami ng naglilipa na nagtuturo. Kaya the gospel is not only good for the non-Christians, but even for those who are claiming to be Christians. Kaya itong bagay na to, hindi natin to ipagwawalang bahala. Bakit importante yan? So, ano ba nangyari to? Kaya itong si Paul, he wrote this letter hindi dahil sa gusto niyang patunayan na siya yung mas magaling kaysa sa ibang tao. Hindi. He understood what the gospel happened, or what the gospel did to him. At itong tao na to, he's not only explaining the ABC of Christianity, he is explaining the A to Z of Christian life, of the Christian life. Kaya ganun ka-importante ang liham na to. So may I encourage you, please read the letter. Paulit-ulit. You pray, you read, and let's discuss. Then let's discuss this together. If you have questions, obviously you cannot ask me right after the service, but you can write your questions, put them on the type box para ma-discuss natin. Basta bigay nyo lang kung paano kayo sasagutin. Baka naman isusulat nyo dyan, tapos wala nang pangalan, wala pang address. Paano kita sasagutin? Panginoon, kausapin mo siya. Di ba? Pwede gano'n, di ba? So if you want real answers and you're serious of having the answers, okay lang din tayo magkita after. Kahit kung basta sabihin nyo lang sa akin kung kailan, pag-uusapan natin. Okay ba? So bakit pa itong Galatians na dali nilang malito? Kasi ito po, kung mapapansin ninyo, when Paul ministered to them, ito yung area ng Galatia, ang laki. Yung modern Turkey ngayon, most of the Turkey's territory, Galatia yan, nung panahon na yon, sobrang lawak. Ang problema, ito pong Galatia na to, ito ang melting pot ng philosophies, rituals, mystery, religions, and self-improvement systems. Kaya sanay sila na tumanggap ng mga new ideas, new teachings, and new trends. Sabay, nakasanayan nila yon. They're always wanting to have something new. Ito, bago na naman to, bagong idea to, lagi silang ganun, interested sila sa mga ganung bagay. But actually, be very careful sa mga ganun. Yung mga tao nagsasabi, wow, we alone discovered this. Wow, we are the first in history. Delikado yung mga ganun. Just like today, sa ating mga panahon ngayon, we have new spirituality, new enlightenment, as in new gospel for the modern people. Bantayin natin, teka muna, tama ba yun? How can I be sure na okay yun? How can I be sure tama yung gospel na hawak ko? Okay po? Kaya nga sa atin, ang mahalaga, you also study this para makapagpalitan tayo ng ating intindi. Para sa ganon, hindi lang kayo parang naloloko ng kung sino-sino. Kaya pag sa sandaling sinabi ng church na, oy, kami lang ang may authority magpaliwanag, wala kayong karapatang basahin yan, kabahan na kayo. Kasi sinasarado na yung pagkakataon sa ating diskubrihin ng sarili or imbisigan natin mismo ano yung ating pinag-uusapan. Okay ba yan? Kasi even the Bible supports that. In Acts 17:11, the Bereans are nobler in character because they're so eager to listen to the preaching of Paul, and after which they will examine it daily. Grabe, ini-examine pa nila. Kaya naman, sabi ng Holy Spirit, they are nobler in character. And to many of us, tanggap lang ng tanggap, bahala na, magandang pakinggan. No? Minsan nga, hindi na talaga natin iniintindi. It's just a matter of duty na kailangan kong pakinggan to. But of course, hindi kayo. Dahil kahit bumabagyo, nandito kayo eh. Di ba? So, ating pong pag-usapan. So, ito po ang unang idea. First, from the chapter 1, don't distort the gospel. Posible ba yon? Yes, because it already happened in Galatia. Kaya naman, there is no better news than the gospel, but don't distort it. In other words, ito po kung gaano kahalaga yan. Una, if we are to share the gospel, we want to share it with accuracy. So nakatanggap na kayo ng mga NDR-MFCC alert. Sabay-sabay, para sinasabi, lagot kayo, hindi na kayo makakauwi. Okay, mag-alala. Sama-sama tayo. Kaya bukas na tayo magtatapos. Hindi. Tatapusin natin kaagad para, huwag kayo mag-alala. Kakauwi tayo lahat. Okay, so to understand this, 3 points na dapat natin huwag kakalimutan.
The true gospel, una-una, cannot be changed. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Hindi mo pwedeng dagdagan. Hindi mo pwedeng bawasan. Nagkakaintindihan? Pangalawa, the true gospel is from God. So obviously, if it is from God, you cannot change it. Di ba? And thirdly, the true gospel, kung tama ang intindi natin, it will transform us. It will surely affect us. Hindi pwedeng walang epekto sa atin. No? At ang gospel, either it will transform you positively or negatively. Negatively, kapag ni-reject mo ito. But once you accepted it and experience it yourself, you will see the beauty of the transformation that God promised because of the gospel. Kaya nga yung word na gospel is good news. Magandang balita. So, why is the gospel permanent? It cannot be changed. Tingnan natin. Paul, an apostle, not sent from men, nor through the agency of man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brethren who are with me. Look at what he was saying. Sabi ni Paul, he established his authority. Kasi yung mga tao sa Galatians, they were listening and they were hearing messages coming from other people, other teachers, and they were saying, hindi yan totoo si Paul, hindi naman yan apostle eh. He was not one of the apostles. Now, ito yung problema. Ano ba yung apostle? Yung word na apostle, from the word apostolos, ibig sabihin nun is to send, to be sent. Kaya ang apostle, yan, kapag kunyari, si Pastor, Sam. Alam ko talaga, alam mo kung mari lang hindi. No, si Pastor Sam. He was sent by, let's say, ano yung organization nyo nga? Every Home for Christ. He was sent by Every Home for Christ. Basically, he is an apostle sent by the Every Home for Christ. Kasi yun ang idea ng apostle. You are being sent. Kasi Barnabas was sent by the Jewish authorities in Acts 15, and he was an apostle. No? Barnabas, kaya tinawag na apostle Barnabas. Kaya lang, itong introduction ni Paul is more than just an ordinary apostle sent by a human agency. Di ba? Anong sabi niya dito? Not sent from men, nor through the agency of man. No? Kasi tayo, even if someone claims that he is an apostle sa panahon na ngayon, he is an apostle maybe because he was sent by his church. But not in this sense. Bakit? Dito sa sense na to, yung apostle, parang meron silang, they are the founding, o parang they're establishing the foundation of the belief of Christianity. Because God used them, directly giving them the message, kaya ang apostles, ginamit ng Diyos to write the scriptures, to write the words, the letters that we circulated to all the churches. Now, tingnan niyo po. Dito yung qualification, for example. In Acts, namatay si Judas. Tama? There were 12 apostles. Patay ang isa. So, kailangan palitan. Ito yung requirement. Tingnan niyo yung requirement. Therefore, it is necessary that of the men who have accompanied us all the time that Lord Jesus went in and out among us. So, una pa lang, naging kasama namin yan. Kaya ibang level tong apostle na to. Ang sabi niya, beginning with the baptism of John until the day he was taken up from us. One of these must become a witness with us of his resurrection. So ang kanyang qualification, nakasama natin. Even from the very time na si John the Baptist binaptize si Jesus, nakasama na natin. Paano si Paul? Hindi siya qualified. But in reality, because Paul was one of the Pharisees, perhaps nakikita niya na rin itong mga bagay na ito, ay nakita niya yung development ng Christianity, at the same time, siyempre, nakikita niya, so nawi-witness niya rin doon. Ang difference lang, he was not directly part of the disciples or apostles God has chosen na kasama ni Jesus during the ministry. Tama? Pero meron pang isang, a witness with us of his resurrection. Ito ang sabi ni Paul. Sabi ni Paul, at last of all, when Jesus Christ resurrected, as to one untimely born, he appeared to me also. For I am the least of the apostles and not fit to be called an apostle because I persecuted the church of God. Meaning, it was Jesus who appeared to him when he resurrected. Sinabi niya kay Paul, Saul, Saul, why are you persecuting me?
Naalala nyo? So he witnessed. And that brought a great change in Paul, from Saul to Paul, and began to preach about the gospel to the Gentiles. So yun ang, kaya yung sinasabi ni Paul, that I'm an apostle, not sent by man, he was making himself equal with the rest of the apostles. Nakuha? Okay. So what? Yan. Meaning, he has that authority. Eto ngayon, sabi niya, in-explain niya na, grace to you and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. So, dinikit niya, he's now preaching and showing now, little by little, what the gospel really means. Sa simula pa lang ng sulat niya, kakaiba yung tono ni Paul. Bakit? Normally, pag nagsusulat si Paul, lagi sasabi niya, I praise God for you every time I remember you, I pray for you, mga ganyan, di ba? Sa Colossians, Ephesians, Thessalonians, makikita niyan. Dito, hindi niya makikita. Diretsong galit si Paul because of this. Pero sabi niya, pinakita niya kagad. In-establish na kagad yung gospel. Who gave himself for our sins so that he might rescue us from this present evil age, according to the will of our God the Father, to whom be the glory forever. Amen. So ano sinasabi niya dito? Paul does not begin with rules. Ito'y dapat mga gagawin natin. Ayan, nag-text na naman. Huwag kayong mag-alala, mabilis. Ibig sabihin, malapit na yung bagyo. Diyan na sa pintuan. Okay. He does not begin with advice that you should do this, you should do that. He begins with the good news. Agad-agad, nag-start siya sa gospel. Kaya yung word na gospel, ebanghelyo, good news, magandang balita. Ano yung magandang balita? Jesus gave himself for us, for our sins, so that he might rescue us from this present evil age. Tingnan nyo nga, ano ba yung gospel? Dito pa lang sa unang mga talata niya, napaka-importante na. Una, who are we? He rescues us. Anong ibig sabihin nun? Ang sinasabi niya kagad, ang tao, hindi sila yung mga wounded people needing healing. Hindi sinasabi yun. Hindi sinasabi niya that these are not confused people needing guidance. Hindi sinasabi yun. They were not decent people who need a second chance. You know what he was saying? They were helpless, lost, and drowning. Lubog na lubog sila sa kasalanan, wala na silang pag-asa para makaligtas dyan. Naintindihan niyo ibig sabihin? Kaya ang word na ginamit is rescue. Now, nakakita na ba kayo ng nalulunod? Di marunong lumangoy, tapos hahagisan mo ng manual, ganito lumangoy, basahin mo. Hindi yan makakatulong sa kanya. Kasi hindi niya kailangan, ano tuturo mo? Kailangan ko ng rope. Iligtas mo ako, hagis mo yung rope that I can be lifted up. Tama? That is exactly our condition. So maraming tao, hindi natin nakikita yan. Akala natin, we can save ourselves by doing a certain instruction, following a certain instruction, merong advice, merong gagawin, tapos maliligtas na ako. Hindi. Paul is already telling us, here is the gospel. First, understand your real condition. Our condition, we are totally helpless. We cannot save ourselves. Kaya pag may nalulunod, nagtataka sila during the days of Watchman Nee. Mayroong nalulunod sa ilog, ganyan, magpaha pa lang, no? Trying himself to be saved. Alam nyo, yung hindi marurunong lahat. May isa lang magaling na lumangoy. Hindi gumagalaw. So everybody, ba't hindi mo iligtas? Nakaantay lang siya. Nakantay lang. Nung wala nang magawa, saka lang tumalon yung swimmer. Bakit hinintay mo pang para halos mamatay? Kasi hanggat tinasubukan niya pang iligtas ang kanyang sarili, pwedeng ako pang mapatay niya. Kaya kailangan sumuko na siya at talagang aminin niyang wala na siyang magagawa. And that's the only time I can come in and save him. Ganon ang unang idea ng gospel. Na until you have really admitted to yourself that you cannot save yourself from sin, hindi ka maliligtas. Na ano pa yung symptoms ng sin? Gusto nyo maintindihan na makasalanan tayo? Papakita ko lang sa inyo. Si Adan at Eva, when they ate the fruit of the knowledge of good and evil, prior to the eating,
naked sila. Hindi nila pinapansin kung naked sila because they're never been self-conscious. And they were just doing things normally. Nung kinain, biglang naging conscious sa sarili. Biglang ang inisip na lagi, sarili. Napansin niyo? Kaya alam niyo kagad makasalanan tayo eh. Masyado tayong concern sa sarili natin. Kaya pansin niyo, pag naglalakad ng tao, nakakita ng salamin sa mall, biglang, ganun-ganun yan. Nagpuporma. Tapos nakikita niya lang. Paglakad ulit, nakakita na naman salamin. Titigil. Parang nakalimutan niya na itsura niya kanina. Bakit? Sobrang conscious sa sarili. Kahit nga sa bahay namin, meron kami pong malaking salamin. At doon ho nakatapat yung upuan ng yung sa sala. Tuwing may bisita ako at doon sila nakaupo, ang hirap kausapin. Hindi sila tumitingin sa'yo. Nakatingin sa salamin. Habang nag-uusap, parang gano'n na ganyan. Sabi ko, natatawa ka na lang kasi talagang sobrang conscious sa sarili. Kaya yung iba nga nalilate na sa pag-attend ng service, kaya iisip ng kanilang itsura. Di ba? Talagang kung ano-ano nilagyan ng pilik mata, sumobra, ay naku, buburahin na naman, ang tagal-tagal. Tapos di ba, lahat ginagawa, maglalagay ng BB cream, ng mga CC cream, DD cream, lahat ng cream, na pati ice cream. Talaga lahat, andyan na, kulang-kulang dating. Lahat ilalagay. Nakakatawa. Tapos yung damit, pagsukat, ay nakakaitim, ay nakakaputi, ay nakakataba, ay nakakapayat. Ang dami ng pinili. Wala na akong damit. Tapos, ito na lang kaya, ay hindi bagay sa sapatos ko. Sobrang nakakapagod. Kasi lagi nating iniisip ang ating sarili. Katuloy, hindi natin maisip ano makakabuti sa ibang tao. Kaya ngayon, alam nyo, nakikita ko kung bakit pinapahintulutan ng Diyos ang patuloy na pagbaha sa ating bansa. Para naman makonsensya itong mga tao natin. Na maintindihan nila, tingnan nyo yung pinagagawa ninyo dahil sa mga ghost project na yan. Tapos akala natin sila lang may kasalanan, tayo din. Kung paano tayo sinasalaula natin yung ginawa ng Diyos, nagtatapon tayo ng basura kahit saan. Di ba? Lahat tayo may kasalanan, hindi naman lang sila. Mas malaki lang yung kanila, pero ganun pa rin, makasalanan pa rin tayong lahat. Nakuha ninyo? Hindi natin pinapansin kahit anong mga pinaggagawa nila hanggang sa mapahamak na ang maraming tao. Kaya minsan nakakaiyak, kaya sabi ko nga, Lord, iyak. Sa totoo lang, nagpe-pray ako, umiyak ako para lang niya sa bagyo na yan. Kasi iniisip ko, Lord, bakit susunod-sunod? Bakit na lang puro ganito? Tapos bigla ako naiintindihan na para makonsensya naman kayo. Diba? Parang sa totoo lang, mas madali magtapon ng basura sa kapitbahay kaysa sa sarili natin mga basura. Yung mga candy lang, tingnan nyo yung mga upuan nyo dyan. Minsan may mga chewing gum pa sa ilalim eh. Diba? Christian na tayo. Hindi kayo. Sa umaga pa yan eh. Dahil Sabado. Anyway, but what I'm trying to say is this. Yun ang kondisyon natin. Kaya nga, we are the one causing problem to ourselves. Kasi yung sin na yan, grabing present evil age yan, apektado lahat eh. So who can save us? Kaya nga kung walang gospel, sino tutulong sa atin? Katulad sinasabi sa inyo, yung nagbibigay ng donation para sa mahihirap. Minsan yung nag-aayos na ng donation, pag nakita bago to, sayang. Anak, tinan mo nga, sukatin mo nga, baka bagay sa'yo. Paltan mo ng pantalon mong luma. Ano ba, korupsyon din yun? Wala tayong pinagkaiba. Kung hindi Diyos ang magsasabi sa atin, mahihiya, hindi tayo titigil eh. Hindi tayo titigil. Pag sinabi, Lord, anak, hindi sa'yo yan. Sorry lang. Hindi na po. Kasi walang contentment ang tao dahil yan ay dala ng kasalanan. And the only person who can really help us is the truth of the gospel. Para maintindihan natin, why will I need this? I belong to eternity. I'm not here forever in this world. Bakit ako dito mag-i-invest ng maraming mga bagay na hindi ko naman madadala sa langit? Nagkakaintindihan? Now, ito pang nakita natin, mapapansin nyo, it's not only that we are hopeless. Ano sabi niya? He gave Himself for our sins so that He might rescue us. Ano sinasabi ng Lord? Parang, here is Jesus Christ. He gave Himself for our sins. He did not just die to inspire us. He died in our place. Siya talaga yung kinuha niya yung lugar natin. Jesus lived a life we could not live. Di ba talagang hindi natin kaya? He died the death that we should have died. Siya yung namatay on our behalf.
Kaya nga sabi niya, itong ginawa ng Diyos. Now, we have no condemnation because He took the condemnation upon Himself. Yun ang gospel, that He might rescue us. We're not only talking about the present evil age, but even the effect of sin in eternity. We will be separated from God for the rest of eternity. But Jesus Christ took that punishment and crying out before the Lord from eternity past to eternity future na hindi sila nagkakahiwalay for the first time. My God, why hast thou forsaken me? Nahiwalay siya because He became sin on our behalf. Tayo sisigaw nun sa impyerno kapag hindi tayo naligtas. We will be shouting before the Lord, my God, why hast thou forsaken us? Whether you believe in God or not, because one day you will know that Jesus is Lord and every knee shall bow and declare that He is Lord. Kaya walang mayabang dito pagdating sa langit. Kaya naman, ang galing ni Jesus, ako na. Hindi mo kaya iligtas sarili mo. You have no power to save yourself. Ako na. I'll take your place. I'll die for you. Kaya nga, He Himself gave for our sins. Now sabi niya, according to the will of our God the Father. Ano sinasabi ng Lord? I am involved. Bakit? I raised Him from the dead to prove to you that I accepted His sacrifice. Na yung dapat na kinatatakutan nating kamatayan, may sagot na, may nabuhay na magbuli. Di ba kumbaga sa sakit, kapag may virus na at lahat ay fatal yung virus, anong kailangan natin gawin? Kailangan mabakunahan tayo ng dugo ng tao na naka-overcome na ng virus. Tama? And praise God, somebody overcame death. Jesus. And yung dugo niya has to be applied to us that we can also overcome death. Yun ang ating pag-asa. Kaya, pag namatay ang Christian, sabi ng Bible, if you believe in me, because I am the resurrection and the life, you'll never die. Kaya, kapag narinig nyo, patay na si Pastor Bong, huwag kayo maniwala. Bakit? Hindi ako namatay. Lumipat lang ako ng tirahan. Absent in the body, present in the Lord. Amen? Yan, wag kayo rin. Wag, kung talagang nawakan nyo si Jesus, wag nyo isipin, hindi kaya nga iban. Ano yung pag namamatay na, parang, this is my coronation day. Yun sabi ni D.L. Moody. Tapos, wow, sabi ni Philip Heck, wow, is this dying with Jesus? How come it's so happy to live with Jesus? Di ba? Ang saya-saya. Ibang-iba sa mga expression nila. Voltaire, I am abandoned by God, I'm going to hell. Kawawang-kawawa. Sabi ni Francis Newport, dating head ng Infidel Club, na hindi naniniwala sa Diyos. Ano sabi niya? Don't ever tell me that there is no God. For I already feel His very angry presence. Don't ever tell me that there is no hell, for I'm already feeling my feet slipping to its fire. Kaya meron pong reality na yon na doon tayo niligtas ng Diyos, and praise God because the Father was pleased. Wow! Binuhay siya magmuli. At ang pinakamaganda sabi niya, to whom be the glory forevermore. Amen. Binigyan niya ng kagad summary. Kaya sabi niya, because you cannot rescue yourself, you cannot even take any credit na naligtas ka because of yourself, because of your merit, because of what you did, because of your promises. Wala. Because everything was because of God. Nagkakaintindihan? Kung maintindihan mo kaligtasan, wala tayo doong ambag. Si God lahat ang gumawa. Naunawaan po. Kasi wala na eh. We need to be rescued. Yun ang summary. Kaya if we are to summarize the gospel, ito yun. The gospel is the good news. Wow! Bakit? That when we were unable to save ourselves, Jesus rescued us by taking our place. The Father accepted His finished work and now offers us grace and peace, not because we earned it, but because He loves us. If we are to make it shorter, the gospel is Jesus doing for us what we could never do for ourselves. Sa Tagalog, ang magandang balita ay ang ginawa ni Jesus na hindi natin kayang gawin. Naunawaan po natin. Kaya kung naintindihan natin yung gospel, hindi natin ito pagpapalit kahit kanino. Kaya alam nyo agad yung taong ligtas. Imposible siyang malungkot eh. Ngayon masasabi lang, paano yung depression? Anak,
Hindi ibig sabihin na hindi ka, yung pag sinabi mong hindi ka malungkot, wala ka na talagang kalungkutan, paminsan-minsan. Kahit si Jesus, I am sorrowful to the point of death. But He can release that and offer that back to God. Kaya naman, at the end, not my will, but thy will be done. Di ba? That's release siya. Sumasaya siya ulit. Kaya naman sa Bible, reality pa rin ang kalungkutan. Kaya hindi naman yun, ibig sabihin na wala ka ng kalungkutan, ka lang masaya, alam naman pag-gising mo sa baga, hallelujah, di ba? Namatay ang tatay mo, hallelujah, patay ang tatay ko, purihin ang Panginoon. Hindi naman ganun eh. Merong lungkot. Siyempre tatay mo yung namatay eh. Pero hindi ka hinahayaan ng kalungkutang ikaw ang pangunahan. Kaya mayroong mga nadidepress na sabi sa amin, hindi, masaya ako ngayon. Bukas, hindi ko alam kung masaya pa ako. Kaya alam niyo, tuturuan ko kayo ha. Una, lahat tayo nakakarinig ng tinig. Hello? Sino ditong nakakarinig ng, iba-iba lang ang volume niyan. May malakas, may mahina, may iba malakas. Pero isang bagay lang. If that volume, if that voice is telling you to kill yourself and also to put you down, alam nyo galing yan sa demonyo. Kasi he is the accuser of the brethren. He wants to kill. Pero pag sinabi ng boses, you are my child, I love you, I will protect you, I will take care of you, alam mo galing sa Diyos yan. Kasi he is the life. Kaya naman, may choice tayo sa umaga, pagising pa lang turuan kayo magising. Hindi man tayo laging excited magising eh. Yung iba, hindi marunong talaga magising eh. Alarm clock agad eh. Paano ka naman magiging masaya? MDRMCC na naman yan. Di ba? Huwag ganun. Kaya alarm ka na kagad eh. Hindi ka pa nagsisimula ng araw. Alam nyo bakit ka nag-a-alarm? Hindi ka natulog ng maaga. Alam ba't hindi ka natulog maaga? Nanood ka ng napakaraming reels. Di ba? Naglaro pa. Daming screen. O iba, nanood pa ng mga nakakatakot na palabas. Biro mo naman, ni-rape, babae. Paano ka naman makakatulog ng matindi niyan? Di ba? Ni-rape ng kapitbahay, pumasok sa bintana. Nakatingin lang sa bintana. Wag. Kailangan matuto ka rin matulog agad. Pahinga ka, 30 minutes before, matutulog ka, wala ng screen. Okay ba? Tapos, magpasalamat ka sa Diyos sa buong maghapon at matulog ka na. Dahil alam mo, when I'm afraid, I put my trust in the Lord. Amen? O pagtulog mo, pagising mo, habang pagising mo, una-unat ka kagad para yung dugo mag-circulate. Diba? Tapos, biglang, ngumiti ka. Habang madilim, ngiti ka. Para yung emotion mo, medyo magpositibo na agad. Kailangan mo rin yun eh. Ngiti ka. Ano yung ngingiti ko? Basta ngumiti ka na, nagising ka pa. Diba? Yung palang ikangiti mo na, tapos magsalamat ka, Lord, thank you po sa panibagong araw. Salamat, mahal mo ako. Kahit ayaw sa akin ng ibang tao, ang mahalaga, mahal kita at mahal mo ako. Okay ba yan? O, tapos tayo ka na. Punta ka na, maghilamos ka na. Pagkatapos, magbasa ka ng Bible, magkinig ka ng magandang tugtugin. Hindi yung puro masasamang balita. Ngayon, kasi joy is a choice. At lalong meron na tayong kanapanan na maniniling masaya kasi we have the good news every day. Isipin nyo, nung papunta ako, tinatanong ako, meron pa bang service ngayon? Bakit? May bagyo eh. Sabi ko, Lord, alam mo, yung mga newscaster, susuungin yung bagyo eh. Ako newscaster ako ng good news eh. Ba't naman ako matatakot sa bagyo? Naintindihan niyo po? Sabi niya, i-announce na lang natin na wala ng service. Wag. Paano kung konti lang dumating? Pero mo nagbiyahe yung konti na yun. Pagkatapos wala ako rito. Naman. Kung ako nga, pinatawag ng boss sa trabaho, bumabagyo, pupunta ako eh. Kasi pag hindi, sasisesantahin ako. Di lalo na yung Diyos na aking provider. Bakit ako tatakbo? Amen? Kaya ilagay natin sa isip natin yon. May choice ako kasi yung Diyos ko, mabuting balita. Paano kung mamatay ka? Hindi ako mamamatay. Lilipat lang ako ng tirahan. Di ba? Takuan niyo, paano kung mabaha ka? So, nakalangoy ako ng libre. Ang daming dapat ipagpasalamat. Huwag na natin itong pahabain pa. Okay po? Kaya, importante. Now, ito pong sabi ng Lord. Kaya sabi ni Paul,
Making them understand the message. Nagulat naman ako sa inyo. Hindi yan yung namangha ako. Hindi. Nagulat naman ako sa inyo na you are so quickly deserting Him who called you by the grace of God for a different gospel. Ang sinasabi ni Paul, if you go to a different gospel, you are deserting Him. Kasi the gospel and Jesus Christ cannot be separated. Kaya pag hindi itong gospel, dinistort mo yan, naku, para mo na nang dinistort si Jesus, iniwan mo si Jesus, tinanggihan mo si Jesus. Kasi sabi niya, kaya huwag mong i-distort yung gospel kasi it is rejecting Jesus Himself. Now, hindi lang yun. Sabi niya, which is really not another. Sabi niya, only there are some who are disturbing you and want to distort the gospel of Christ. Yung word na distort, hindi lang pervert, kundi you are reversing. Binabaligtad mo lahat. Yung ginawa ni Jesus, binaaliwala mo. Yun ang sinasabi niya. Kaya when you distort the gospel, binabaliwala mo lahat ng ginawa ni Jesus para sa atin. Kaya hindi ho yan biro. We should never distort the gospel. Bakit? Dinagdagan pa. Tingnan mo sabi ni Paul, but even if we, sinama niya yung sarili niya. Sabi niya, or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. Hindi ko pwedeng baguhin. Hindi pwedeng baguhin ang sino man. Kaya sabi niya, kasi kapag binago ko, itong effect ng distorting the gospel, susumpain ako. Your eternity is at stake. Kaya tayo, we are asked by God to preach the gospel. Kung hindi natin alam, paano na? Kaya we need to take this seriously. Kasi isipin mo, kung mali pala itong pinaniniwalaan ko, tinanggihan ko na si Jesus, in all honesty and sincerity, tinanggap ko si Jesus. Pero yung pala, tinanggihan ko pala, dahil lang hindi ko alam yung gospel. Diba? At susumpain pa ako. Paano na yan? Hindi, kaya wag nating ipagwalang bahala ang gospel. We should never take that for granted. Inulit pa niya. So, aran, angel, paano kung may magpakita sa iyo anghel? Wow, supernatural. Grabe, totoo to. At ang sinabi, sumunod kayo sa akin, mag-pray kayo ng 10 panalangin na ganito para maligtas kayo. At ipasa niyo ang panalangin na ito na mapagpala kayo. Isama niyo pa ang mga 10 pa para nang sa ganun, pagpapalain kayo ng Panginoon Diyos. Kahit anghel pa yan, kung iba yung tinuturo niya, hindi yan karapat-dapat pakinggan. Kasi alam niyo, isang tukso sa atin, pag nakakita na tayo ng mga miracles, nakakalimutan na natin yung katotohanan. Hello? Biruin mo, nakita ko, kalbo, pinag-pray, nagkabuhok. Iba yan, totoo yan. Tumigil kayo, kahit si Stevenson, kaya magpabuhok. Kaya hindi yan sikreto. Dinidikit lang. Pwede na. Pero totoo to ha. Magtaka kayo. Kasi iba sabi, lagi may nagsasabi sa akin, Pastor, wig ba yung buhok mo? Hindi po, totoo po ito. Nagkataon lang, tumubo talaga. Pero ito, what I'm trying to say is this. Hindi miracle ang basihan ng ating pananampalataya. Hindi supernatural lamang, kunit si Jesus ang katotohanan. Because I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Tingnan niyo pa kung bakit importante yung gospel. As we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel contrary to what you received, he is to be accursed. Dapat yan sumpain. Grabe, no? Nakakatakot. Kaya po, hindi natin, kaya siniseryoso natin ang bagay na ito. Remember this, you are not deserting the church, you are not deserting the doctrine, you are not deserting the tradition, you are deserting Jesus Himself. Kaya yung gospel, a distorted gospel, is not a gospel at all. Yun ang sinasabi ni Paul. Kaya sinasabi ni Paul na a distorted gospel brings condemnation. Kaya naman marami sa atin, because of the wrong understanding of the gospel, we become anxious, we become yung parang full of guilt, full of shame, fear of not being enough. Where there is self-salvation, there is always condemnation. But where there is Christ, there is rest. Amen? Kaya pagka sa Panginoon, alam mo may pahinga ka. Hindi mo kailangan to prove anything to God. Yung iba kasi, gusto nilang patunayan sa Diyos. Kaya pag sabi mo, God, punta ka na, sama ka sa amin. Punta tayo kay Lord. Hindi pa ako ready. Pag ready na ako, anong ibig mo sabihin ng ready ka na? Pag talaga mabait na ako.
Ikaw ba maliligo ka bago ka maligo? Sino dito naliligo bago maligo? Meron ba? Di ba? Walang taong naliligo bago maligo. Kaya ka nga lumalapit sa Diyos, alam mo marumi ka eh. Kaya lumalapit ka para linisan niya tayo, iligtas niya tayo. Hindi yung parang magpapakalinis muna ako bago ako lumapit. Ba't ka palalapit kung kayang palang linisan ng sarili mo? Ang problema, hindi natin kayang linisin ang ating mga sarili. Kaya, yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Now, so, sabi, kaya tingnan nyo, for now, kasi sa panahon ngayon, parang andali nang baguhin yung gospel eh. Kasi sa dami na nga pong mga taong ika-cancel ka na lang, magagalit sa'yo, alam nga magbago ka na ng iyong tayo dahil lang sa sinabi nila. Hindi. Sabi niya, am I now seeking the favor of men or of God? If I'm striving to please men, if I were still trying to please men, I would not be a bondservant of Christ. Wala tayong karapatan. Kung ang tao ang ating pinagsisilbihan, di servant tayo nila. Servant tayo ng Diyos. Hindi tayo servant ng sino man. Kaya kahit disagree ka sa akin, wala naman ako magagawa. Basta ang mahalaga, ikaw din. Alamin mo ang katotohanan. Okay po tayo? Kasi nga, at the end of the day, hindi ikaw ang judge ko, si Lord pa din. Hindi ako ang judge mo, si Lord pa din. Okay tayo? Kaya, let us always look to that. Kaya, tinan nyo ha. Kaya, why we must not distort? If we change the gospel, we depart from Christ Himself. You cannot keep Jesus and lose the gospel. A changed gospel is no gospel at all. If you add anything to grace, you lose grace. A false gospel leads to spiritual bondage and anxiety because now you must be on your own Savior. Parang ganito yan. Nawalan ka ng internet. Tumawag ka sa internet provider. Ma'am, wala akong internet. Ganun ba? O sige, bisitahin mo ang aming website para malaman mo ang instruction paano maayos. Wala nang internet! Naintindihan niyo? Ganun din po ang kaligtasan ng Diyos. Wala kang magagawa dahil wala kang ang koneksyon. But Jesus came down to save us. Amen? That's the gospel. So, ngayon, di lalong hindi mo mababago kasi the gospel is from God. Look at what Paul said. Sabi niya, for I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. Hindi to galing sa tao. Sabi niya, for neither I received it from man. Hindi ko nakuha to sa tao. Nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. Si Jesus mismo. Yan, sabi niya, for you have heard of my former manner of life in Judaism. Can you imagine? Kilala niyo ba si Paul? Sobrang zealous siya to the point that he was bringing Christians to court or to imprisonment. At hindi lang yun, pinapapatay pa niya. And sabi ganun, how I used to persecute the church of God beyond measure and I tried to destroy it. Now, and I was advancing in Judaism. Ibig sabihin, hindi siya umaatras sa kanilang tradisyon at sa kanilang mga pananampalataya in the past. Lalo pa siyang lumalago. Many of my contemporaries among my countrymen being more extremely zealous for my ancestral tradition. Lalong mas expert ako kaysa sa mga kasabayan ko. Ano sabi niya? But when God, who had set me apart, even from my mother's womb, and called me through His life, was pleased to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately consult with flesh and blood. What have you noticed? When God was pleased to reveal Himself to me, alam nyo, itong malaking bagay, no? Alam nyo, itong ganda sa gospel. Hindi tayo naghanap dyan eh. Siya ang nagpakita sa atin. Tingnan nyo mabuti. Minsan hindi nga natin alam na kailangan natin ng rescue eh. Hindi natin alam kung ano problema natin. Basta we just try to figure out, siguro may problema lang ako psychologically, siguro may problema lang ako mentally, siguro may problema lang ako. Hindi. Ang problema natin, we are separated from God. And maliban ipakita sa atin ng Diyos yun, hindi natin maintindihan eh. Kasi sabi niya, nung nireveal ni God sa akin, kaya minsan kahit anong share mo sa isang tao, kahit pinaliwanag mo na from Genesis to Revelation, hindi talaga nila makuha. Talaga sabi niya, it doesn't make sense. Laging ganon. Hindi lang yun, aawayin ka pa. Kahit doon ko lang naintindihan, alam mo, kahit ang gabo-labo na ng buhay nila, kahit ang gulo-gulo ng buhay nila, pagpipilitan pa rin lang tama sila. Kahit walang kaayusan ng buhay. Tapos sinasabi mo na yung solusyon, ayaw pa rin lang paniwalaan. Kasi nga, unless the Lord reveals Himself to us, hindi natin maintindihan ang gospel. And God was pleased. And alam niyo yung ginawa niya? Tinasabi niya, from my mother's womb, pinrepare na ako ng Diyos. Alam niyo bang hindi aksidenteng nandito kayo? Bakit? Ang dami gusto pumunta pero natakot sa bagyo.
But God chose you for what reason? Para maintindihan nyo, hopefully, yung gospel. Tama ba? Because He loves you. He cares for you. He wants you to be saved. At ganun din sa mga nakikinig online. Huwag kang tumayo. Ibig sabihin, baka paluto ka na, bigla mo narinig yung gospel, paalala sa'yo ng Diyos, unahin mo ko. At sa totoo lang, may mga tao, biro mo magpapakamatay na, nakarinig ng mensahe ng Diyos. Nakakilala sa Diyos, hindi na nagpakamatay. Di ba nakakatuwa yung ganung mga kwento? Mga mag-asawang maghihiwalay na. Naayos dahil nakita lang Diyos. Naayos sila. Hindi makita ng ibang tao yun. Paano naayos sila? Dahil ikikwento nila, hindi nila maintindihan. Until the Lord opens their eyes. I did not immediately, para masigurado ko, hindi muna ako nag-consult sa ibang tao. At kanino man, sabi niya, nor did I go up to Jerusalem. Hindi muna ako nagpunta ron dahil alam ko sila yung aking inuusig eh. To those who were apostles before me. But I went to Arabia and returned once more to God. Sinetel ko muna to sa Diyos. Usap tayo, Lord. Linawin mo to sa akin na mabuti. Then, after 3 years, I went up to Jerusalem to become acquainted with Cephas. Pagdating na sa chapter 2, makita nyo, pinresent niya yung gospel na natanggap niya para siguradong tama yung gospel na kinuha niya. Kasi for accountability purposes. And stayed with him 15 days. Sabi niya, I did not see any other of the apostles except James, the Lord's brother. O, di ba? Amazing, no? And sabi niya rito, now in what I am writing to you, I assure you before God that I am not lying. So sinasabi niya, sinasabi siya, hindi ako nagsisinungaling. Tanong mo sila, Cephas. Tanong mo yung mga pupunta sila rito at papakita ko sa inyong hindi ako nagsisinungaling. Bakit? Because I received the message and surprisingly, walang pinagkaiba. Wala silang naidagdag kasi wala kang idadagdag sa message. Parang ganito. Nakakain na kayo ng Lucky Me? Naranasan nyo na yung sa kakain nyo ng Lucky Me, dagdag na kayo ng dagdag ng iba't ibang ingredients, hoping that it will become better? Nagdagdag ng cheese, nagdagdag ng kamatis, nagdagdag ng kung ano-ano, hanggang sa kinalabas, hindi na Lucky Me, kundi Malas Me. Ang sawa ng lasa. Parang ayaw mo nang kainin. Sa dami mo na idagdag. Mali-mali na. Ako, ano nangyari dito? Ano sinasabi ng Diyos? Kasi mahilig tayo sa ganyan. Yung dagdag ng dagdag na kung ano-ano, di ba? Minsan nga, nagluto ako eh. Tasarapan sila nung minsan. Tapos dinagdagan ko ng dinagdagan. Yung mga anak ko, ayaw nang kumain. Ako, uuubos na marami. Ako, wala lang kakain dito. Kundi ako lang. Kasi hindi nila maintindihan yung lasa. Di ba? May mga ganong pangyayari and ganyan ang gospel. You see, the gospel isn't something we improve. It's something we receive, believe, and live. Kaya wag na wag kayo mag-invento ng gospel. Pinapasa lang yan. Wag na wag kayo maniniwala, kami lang nakakita nito. Na yung gospel nagsimula sa Pilipinas, manigas kayo. Hindi nagsimula sa Pilipinas. Nagsimula kay Jesus. Sa Old Testament pa lang, pinakita na ng Diyos yan. Nakuha natin? Kaya hindi yan nagbago. Hindi yan nagbago. Kaya ingat na ingat tayo na parang dito umusbong yung propeta tapos kung saan nang galing dito nagsimula yung gospel na yan. Hindi yan totoo. Kasi ang gospel, tinanggap natin yan. And Jesus, ang gospel plus nothing equals everything. But Jesus plus anything equals nothing. Hindi mo yan mababago. Hindi mo yan pwede baguhin because it came from God. Nagkakaintindihan? Kaya po, maging warning ni Paul, I'm afraid that as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. Talagang si Christ lang, walang halo. For if one comes and preach another Jesus whom we have not preached, pwede pala yun, ibang Jesus? Yes. Si Jesus plus. Yan, may kasama. Laging may kasama. Pag may ganon, matakot ka na. Whom we have not preached, or you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you bear this in mind beautifully. Kaya nga ang warning ng Lord, even among teachers, kaya ako dito ako takot lagi, kasi we will be judged stricter. We will receive a stricter judgment. Kaya I'm making it a point, kahit sinisigurado ko, kinoconsult ko ang marami, pati sa kasaysayan, ito ba talaga yung pinasa? Ito ba talaga yung pinasa? Nagkakaintindihan, and we praise God kasi may Bible eh. Kaya basahin mo naman. May nagtanong nga sa akin, paano mo yung nabasa yung Bible? I pray, I read, I pray, I read, I pray, I read. Then,
saka ako kinukuha yung mga observation, tapos tinatry kong interpret, tanungin, anong cultural background nito, tapos pagkatapos nun, pray ulit, tapos ita-translate, tapos saka ako titingin sa commentary. Saka lang ako titingin sa commentary. Bakit? Para debatihin kung ano yung sinabi ng commentary, kasi komentaryo lang ng tao yun eh. Di ba? Para tingnan kung meron kaming pagkakaparehas, uy, praise God, at ba't hindi kami nagkaparehas? Nagtatanungan kayo. Kahit wala siyang, hindi mo siya masagot, ako lang. So, tapos after nun, nadadagdagan pa yung application mo. So, hindi ka nakabatay sa commentary, nakabatay ka sa Espiritu ng Diyos na patuloy mong pinabasa paulit-ulit hanggang sa ipakita ng Diyos sa atin kung anong gusto niyang ipaharap. Tingnan nyo, kasi I.W. Tozer, ginaya ko po yun eh. Pag nagbabasa ng Bible, nakaluhod, Lord, turuan po ninyo ako. And amazing, God would reveal to him words na talaga naintindihan, ito pala yun. Kaya nga, pagtataka kayo, unless na bigay sa'yo ng Diyos, hindi mo ma-enjoy. Kasi tingnan nyo, nung una ko nabasa yung Bible, hindi pa ako marunong eh. Nakatanggap ako ng blue na Bible. Yung Gideon, pinamimigay yun eh. Binasa ko. Sabi lang, naku, Abraham begot Isaac. Isaac begot Jacob. Jacob begot Judah. Naku, ang bigat naman nito. Walang kwenta. Tinapon ko talaga. Hindi ko naintindihan eh. Pero when I was so down, at naglalakad ako, nagtatanong ako sa Diyos, God, nilikha mo lang ba ako para magdusa at maghirap? Bakit ba ako nandito sa lupa na to? Kasi mahirap ang buhay namin. Naranasan ko magdyaryobote, magtinda ng putot kutsinta, nag-aaral, nagtatrabaho, tapos lagi kang tinatawag na nog-nog, mabaho, pangit, lahat. Lahat ng pangalan na maririnig mo na hindi mo gustong pakinggan, natatawag sa'yo, pritong saging, lahat. Ako, sakit-sakit sa loob. Sabi ko, bakit mo ako nilikha ng ganito? Tapos nakakita nga ako nung I found it na aklat. Hindi ko alam, Bible din pala yun. Sabi ko, Lord, kung ito talaga makakatulong sa akin, kausapin mo naman ako. Kasi hirap na ako eh. Binuksan ko, tinuro ko lang ganyan. Buti na lang. Hindi ako marunong, may pagka-superstitious. Tinuro na lang ganyan. Buti na lang talaga, hindi yung si Judas, nagpatiwalakal. Di ba? Kakatakot yun. Ang nabasa ko, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The oldest passed away, behold, the new has come. Sabi ko, God, gusto ko mabago buhay ko. Totoo ba to? Makikipag-isa ako sa'yo? Tapos, babaguhin mo ako. Kung pwede bang testing muna? Pwedeng testing? Kasi, taga Marikina ako eh. Ang Marikina, naku, alam nyo kung magsalita ang Marikina, mapahilig magmura. Nyari, kumakain lang ako, nakatikim ako ng masarap, damay nanay mo. Sigurado ka. Nakatalo. Di ba? Nyari, kausap ko nanay mo. Mamaya, may dumaan na magandang kotse. Sigurado yung nanay mo damay. Matadamay sila. Walang kinalaman. Pero ito, for surprisingly, nung sinabi ko yun, Lord, tanggalin niyo naman po yung pagmumura kasi hindi na maganda no? Papuk-puk-puk pa ako kasi huwag niyo nang sasabihin na sa Kristan ako eh. Tapos nagmumura ako palagi. So pinupukpuk ko yung bibig ko, di nakakahiya. Hindi lang yun, pati mata ko. Kasi, pero huwag niyo na lang sabihin, hindi naman lahat ng sa Kristan kapareho ko, no? Mababait yung iba eh. Yari yung katawan ni Kristo, namboboso kami. Parang, maganda. Alam niyo yun, magandang katawan. Nakakahiyang sabihin, ganun kami. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Alam niyo, palaway din ako kasi mayroong tinatawag na small man syndrome eh. Maliit akong tao. Kaya madali kaming makipag-away. Ayaw naming minamaliit kami. Maliit na nga, mamaliitin ka pa. Di ba? Huwag ka magpapakumbaba. Kailangan magmataas ka. Ganyan. Awayin mo na agad. Patulan mo para matakot. Parang ganun. No? Pero sa totoo lang, di ka papatulan dahil maliit ka. Pero ito, alam nyo, no? Di yun nga, nagulat ako. Biglang gustong-gusto kong basahin yung Bible. Ang ganda, ang saya-saya. Totoo pa to? Ang ganda naman ito. Nako, hindi na ako sumasama sa pagnanakaw sa palengke, sa mga tindahan. Kasi may mga kabarkada ka, nagsha-shoplift din eh. So, hindi na ako sumasama, inuman, hindi na. Kinawag ako ganyan, ay, ang yabang mo na, ba't di ka na namamansit? Bakit di ka na sumasama sa amin? Tinulak ako, parang upakan na eh. Taka talaga ako. Walang murang lumabas, walang galit na lumabas. Ang lumabas sa bibig ko, ang paghihiganti ay di sa akin. Yan ang nasusulat. Ito'y sa Diyos. Sabi, nagulat, Padre Damaso, ano nangyari sa'yo? Tinawag akong Padre Damaso tuloy. Pero alam nyo, nagulat talaga ako. Ako, wow. Tama nga ang sabi ni Lord, if anyone is in Christ, he is a new creation. Dahan-dahan, binabago ka ng Panginoon Diyos. Amen po?
Kaya mga kapatid, ano man ang pakiramdam mo, na isa nung isip mo, wala ka ng pag-asa, huwag ka mag-alala. Ang Diyos ay totoo sa kanyang salita. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, hawakan natin ang katotohanan ni Jesus. Kaya naman, dinikit na ni Paul, lalo na yung sa resurrection. Kasi how can God help us if He is not alive? Ito, now brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. Panghawakan mo to, ha? Ano sinabi niya? The gospel I preached to you, nung una pa man. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures. Naalala nyo? The will of the Father. Itong bagay ng gospel ito, hindi ito bago. Even from the time that Jesus Christ, or from the time that men fell, nilinaw na ng God yung gospel. According to the scripture, He was buried, that He was raised on the third day. Inulit na naman. According to the scriptures, and that He appeared to Cephas, then to the 12. Sabi niya, after that, He appeared to more than 500 men at one time. Ibig sabihin, nung time na ito, itong resurrection na ito is something that you cannot deny. Ibig sabihin, pwede mong tanungin yung mga tao na yan. At the time of writing, pwede nyo tanungin. Kasi bakit? Most of them remain until now. But some have fallen asleep. Iba patay na, pero ito, may mga buhay pa. Tanungin nyo. You can research it. You can ask it. Ngayon, tingnan nyo po, ha. Halimbawa, sabihin ko sa inyong namatay si Ninoy dahil umangkas sa motor, na aksidente, patay. Maniniwala kayo? Hindi. Bakit? Ba't hindi kayo maniniwala? Buhay ka na nun eh. Di ba? Alam mo hindi siya pinatay hindi siya natumba sa motor. Alam natin, kasi yung marami doon nakintistigo, nakita pa nila na sa news, na talagang namatay siya, binaril. Tama? Okay ba yan? Kasi nga buhay pa. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng itago yung muling pagkabuhay ni Jesus kasi you can still ask. Kaya naman, hindi lang yun. He appeared to James. At itong si James, kapatid ni Jesus na hindi naniniwala sa kanya, na naging leader ng church. Then to all the apostles. Remember the apostles? Nagtago yan. Nung nagsasuffer si Jesus, hindi lang sila nagtago. Talagang takot na takot sila. They denied Jesus. Pero all of a sudden, they're willing to live and willing to die for Jesus. And last of all, to the one untimely born, He appeared to me also. Remember, I was a persecutor of the church. Biglang tingnan mo, ako na nagpipreach. Kung hindi ko ba naman nakita yan na buhay ulit. At kaya sabi ni Paul, if there is no resurrection of the dead, not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is vain. Your faith also is vain. Kaya sa lahat ng pananampalataya, ito lang ang pananampalataya na yung pinaka nagsimula, buhay. Halimbawa lang, nasa daan ka, sabi nga ni isang pastor, nasa daan ka, nalagay ka sa crossroad, hindi mo alam kung dadaanan, may dalawang nakahigang tao. Sinong tatanungin mo? Isa patay, isa buhay. Kanino ka magtatanong? Sa buhay, siyempre. Di ba? Makakasagot eh. Kaya si Jesus ang tamang pagtatanungan. At ang ganda kay Jesus, hindi niya ituturo sa iyo yung daan. Ako ang daan, sabi ni Jesus. Ang punto niya, hindi mo kailangan malaman kasi kahit alam mo, hindi ka makakapunta. Susunduin kita. Dadalhin kita sa aking palasyo. O, di ba? Yun ang ginawa ni Jesus. Ako mismo magdadala sa iyo sa tatay ko. Yun ang, kaya buti na lang, buhay siya. Amen po? Kaya dahil kung buhay siya, it proves Jesus is who He claims to be. It validates the true gospel message. It guarantees our forgiveness and salvation as He claimed. It assures us that there is life after death. It proves our faith is grounded on history and not myth. Problema mo na yan pag hindi mo pa yan pinag-isipan. Isipin niyo ito mabuti, ha? As Father we are, from the time that it transpired, the more evidences we get to prove that He indeed rose again from the dead. Amazing! Natingnan niyo po. Kaya ho si Lord Darling, Chief of Justice ng England,
Alam mo, sabi niya, there exists such overwhelming evidence, positive and negative, factual and circumstantial, that no intelligent jury in the world could fail to bring in a verdict that the resurrection story is true. Ito, kasi alam nyo, sa science kasi, you have to redo it. Hindi mo lang pwedeng i-redo yung death at resurrection, no? But you can find the truth through evidences. Kumbaga parang legal way of parang legal way of proving something. So ganun ang ginagawa nila. Ang sabi ni John Singleton Copley, Attorney General yan ng Great Britain, Solicitor General of British government, may alam niya. Sabi niya, I know pretty well what evidence is and I tell you such evidence as that of the resurrection, for that resurrection has never broken down yet. Now, sa modern times, ito, kilala nyo na to, si Attorney Lee Strobel. Hindi ito naniniwala sa Diyos. Pero yung asawa niya, naniwala sa Diyos, nagbago. Sabi niya, anong problema ito? Kaya ang kanyang background, Master of Studies in Law from Yale Law School, former investigative journalist and legal editor for the Chicago Tribune, Pulitzer Prize-winning journalist. Inaaral niya, inimbestigahan niyang mabuti. Kaya, sabi niya sa kanyang aklat, The Case for Christ, the resurrection is the supreme vindication of Jesus' divine identity and his inspired teaching. It's the proof of his triumph over sin and death. It's the basis of Christian hope. It's the miracle of all miracles. It's the foreshadowing of the resurrection of his followers. Sarap. Kaya naman, naging mananampalataya din si Lee Strobel. Kaya mapapanood niyo po yung kanyang pinagawa niyang pelikulang The Case for Christ. Di ba? Nakakatuwa. Marami pa yan. Si John Lennox, Oxford mathematician. Sabi niya? Christianity is a faith that is built upon evidence. It invites investigation, not blind leap, not empty tomb, and the eyewitness testimony are not legends. Sabi niya, they are historical claims that demand an explanation. You cannot explain the explosion of early Christianity without the resurrection. Nothing else matches the data. And look what he said. I believe Jesus rose from the dead because the historical evidence makes the resurrection the only explanation that fits the facts. He doesn't believe in the resurrection because he's a Christian. He is a Christian because the resurrection actually happened. Di ba? Kaya alam nyo, hindi nyo pagsisisihan dahil alam nyo itong pinaniniwalaan natin, mapapanghawakan natin kasi historically supported. Kaya naman, kung si Jesus talagang nabuhay na magbuli, Tim Keller beautifully said, sabi niya, then you have to accept all that he said. The issue is not whether you like what he said or not. It is not whether you agree or disagree with what he said, but whether he rose from the dead. Hindi ikaw determina kung anong totoo, si Jesus. Hindi church, hindi tao, hindi ako, hindi sino mang judges, si Lord. Kasi siya lang ang nabuhay na magmuli. Amen? Kaya huwag mo sabihin, hindi ako nag-agree sa kanya. Wala ka nang magagawa, buhay siya. Ikaw, bahala ka. Parang ganun lang naman ang buhay. Kaya naman, sinasabi ko sa inyo, anong sinasabi ng Diyos sa kaligtasan natin? For by grace, you have been saved. Patuloy, na talagang tuloy-tuloy yan. You have been saved through faith, and this is not of yourself. It is the gift of God. Basahin natin mabuti. Not as a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Naintindihan natin? Exam. Let's see. Ang hindi makasagot ang tama, hindi uuwi. Based on that passage na binasa natin, anong tamang sagot dito? Faith in Jesus equals salvation. Faith in Jesus plus good works equals salvation. Faith in Jesus equals salvation that leads to good works. Isang beses lang magtataas ang kamay, ha? Now, para sigurado tayo, uulitin nating basahin para may kodigo tayo. For by grace, you have been saved. Sa biyaya ng Diyos, ikaw ay nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito dahil sa iyong sarili. Hindi ito ay regalo ng Diyos. Hindi ito resulta ng iyong ginawa upang hindi ka magmalaki. Dahil tayo ay
Masterpiece, ibig sabihin talaga, masterpiece, special na gawa ng Panginoon Diyos. Nilikha ni Kristo Jesus para gumawa ng mabuti, na siyang hinihanda ng Diyos para ito ay ating lakaran. Okay ba yan? Okay, based on that, nabasa niyo na ha? Exam. Sino ang naniniwala na ang ibig sabihin ng passage ay ito, kung mathematical expression? A, B, at C. Sino nagsasabing A? Okay. Sino nagsasabing B? Sino nagsasabing C? Allah. Alright. So may ilan na hindi uuwi. Tingnan ninyo. Ulitin ko ha. Faith in Jesus equals salvation. Paanong nangyari? Ito ha, balikan natin. Kung ikaw ay naligtas na, hindi ayon sa ginawa mo, sabi niya, ngayon, ito ang magiging resulta. Binabalik tayo sa pinaka-disenyo ni Jesus na gumawa ng mabuti. Kasi nung nakasalanan tayo, naging makasarili tayo. Hindi natin iniisip para sa ibang tao. Nung naligtas na tayo, bumalik tayo sa original design natin to be a blessing to others. Tama? Okay. So, mukhang malabo yung A. Tama ba? Eh yung B, lalong malabo. Kasi sabi niya, hindi ito resulta ng iyong ginawa. Tama? Ngayon, eto, ang faith in kay Kristo, ang resulta niyan, kaligtasan na nagdudulot ng mabubuting gawa. Okay tayo? Anong tamang sagot? Yung hindi nakatama, okay lang. At least nakita natin kung saan natin itutuwid ang ating pagkakamali. Amen po? Now, kaya, yun ang problema ng Galatians, faith in Jesus, plus circumcision, plus the Pharisaic law, equals salvation. Yun ang kanilang intindi. And God was saying, mali yung gospel mo. Kaya, kung isa-summarize natin, ang true gospel, salvation by grace through faith in Christ alone. Hindi natin yan resulta ng gawa natin. Christ's finished work is sufficient. Transformation centered on Christ. Kaya yung distorted, anything na salvation by faith in Christ plus, huwag natin, plus, ano yun, may dagdag mo dyan. Hindi tama yan. Christ's work is not sufficient, needs human effort. Yun ang sinasabi natin. No transformation, at kung iba kasi naniniwala na, Christian na ako, pinatawad na ako ng Lord, pero walang pagbabago sa buhay, distorted gospel yan. Centered on man, ang tawag nun, legalism. Kaya, ang totoong gospel, it transforms. How did we know that? Tingnan nyo. Then I went into the regions of Syria and Cilicia. Sabi niya, I was still unknown by sight to the churches of Judea. Hindi pa siya kilala, which were in Christ. Kaya naman, not only they kept hearing, lagi na naririnig sa chismis, sa rumors, na he who once persecuted us is now preaching the faith which he once tried to destroy. Posibleng makakalat agad dyan. Alam mo ba, yung nagpe-persecute sa atin, yung mga nanguhuli ng mga kapatid natin na nagpapakulong, Christian na, at sinishare yung gospel sa iba. Di na kumakalat yung kwento. At tingnan nyo naging epekto. And they were glorifying God because of me. Di ba? Ang laking pagbabago. Yung dating kinakatakutan sa kawalangyaan, ngayon, naging blessing sa kanila. Ang laki ng pagbabago. Naunawaan po? Gusto nyo maintindihan? Kung bakit dahil sa kilala na natin si Jesus, naligtas tayo, magkakaresulta to. Subukan nyo, lapit kay sa nanay nyo. Nay, mula ba nung naging Christian ako, naging blessing ba ako sa inyo? Christian ka ba? Pag gano'n na sagot, kabahan ka, ha? Mag-pray ka na ng mabuti, Lord. Maging totoo naman kayo sa akin. Di ba? O kaya sa asawa nyo. Naalala ko, may lumapit eh. Sabi, Pastor, ayoko na matindon kasi lagi sabi, hindi ako submissive. Sabi ba naman gano'n? Di ba ako submissive? Ako tinanong. Sabi ko, malay ko ba? Hindi ba kita kilala? Sabi ko, di ba, tanong mo yung asawa mo. Andiyan naman siya. Submissive ba siya? Sabi yung asawa. Alam mo na. Hindi ko kailangan maliwanag. Kaya gusto niyo malaman kung submissive kayo, punta kayo sa asawa niyo. Sweetheart, submissive na ba ako dahil kay Jesus? Di ba? Tapos yung mga lalaki naman, tanongin niyo naman yung asawa niyo, naging loving ba ako sa'yo? Di ba? Okay ba yan? Punta kayo sa teacher niyo. Ma'am, nung naging Christian ako, ano sa palagay niyo? Okay ba ako? Naging masipag ba akong estudyante dahil kay Jesus? Ayun. Alam nyo na, huwag nyo nang lokohin ang inyong sarili. Pag hindi naman, huwag kayong mag-alala.
God is just waiting for you to really say, Lord, I need you. Di ba? Hindi ka naman niya kinukundi. Kaya ka pinapunta rito para marinig mo itong mga bagay na ito eh. Tandaan ninyo ha, kaya nagtatransform yan, itong warning ni Lord. Beloved, I felt the necessity to write to you appealing that you contend earnestly for the faith which was one for all handed down to the saints. Pinasa na. For certain persons have crept in unnoticed. Those who were long beforehand marked out this condemnation. Ungodly persons who turned the grace of our God into licentiousness. Ginawa nilang lisensya sa kasalanan, yung kaligtasan na tanggap nila kay Lord. Paano? Mali ang intindi nila. Kasi pag tinanggap mo si Lord, dahil siya yung Panginoon mo, He is now your Master and Lord Jesus Christ. Hindi ikaw magdidikta at magsasabi kung ano tama at mali. Babalik ka kay Jesus. Ano ang tama at mali kay Jesus? Nagkakaintindihan? Hindi, dito ba ako, Lord? Hindi ikaw magdidesisyon. Si Lord ang magdidesisyon para sa iyo. Kasi the idea, nung sinabi ng Lord ng kasalanan, do not eat the fruit of the knowledge of good and evil. Sinasabi ni God, let me determine to you what is good and evil. Don't decide on your own. Eh, ang tigas ng ulo ng tao, kinain yung prutas by saying, Lord, wag mo kami pakilaman. We will discern on our own. It's rebellion against God. Now that you belong to God, balik ka na ulit sa original design. Let me determine to you what is good and evil. Amen? And that's really part of the reality of Christianity. Now, let me end. Let me end with a story. Ito po ay tungkol sa isang village of the lawmaker. Yung sa village of the lawmaker, doon po sa mountain village na yon, meron pong isang napakatalinong leader na siya po ay tagasulat ng batas at siya rin po ang judge who enforced them. Ang ganda lang dito, siya po ay respetado sa mga batas na ginagawa niya kasi fair and right. And pinagtitiwalaan siya ng tao. Siyempre, mahirap natin ma-imagine ngayon yan, no? Kasi maraming nang mabatas sa atin. Mambubutas eh. Di ba? Hinahanap nila yung butas, paano makakatakas? Kaya ang hirap silang mahuli. Di ba? Kaya nga sinasabi ko sa kanila, yung pera, yung sasabi lang, mahirap hanapin niya. Walang paper trail yan eh. Dapat isabatas nila na kapag ang mambabatas o mga nasa government gumastos beyond 10,000, dapat dumadaan sa bangko para lahat may paper trail. Paano ka nakabiling coaching ganyan? Di ba? Kasi may pinagdaanan yan. Hindi pwedeng wala. Kaya minsan yung mambabatas natin hindi ka pareho nitong mambabatas na ito. Kaya one day, yung village discovered that someone had been stealing grain from the community storehouse. Merong nagnanakaw ng grains. Seryosong krimen yun. Kasi pag winter na, wala na silang kakainin. Saan sila kukuha ng grain? So, sabi ng lawmaker, yung pinaka-lawmaker, yung wise man, whoever is stealing the grain must repay it and receive the full penalty of public flogging. Yung paghahataw sa likod, nakakamatay yun. Pag 40 times yun, full extent. Everyone agreed, justice must be done. Tuwan-tuwa sila. But when the thief was caught, yun ang malaking problema. The entire village talagang nagulat. Bakit? Kasi yung magnanakaw, ang anak na dalaga ng lawmaker. Paano niya gagawin yun? Pag pinalusot na to, hindi na sila maniniwala. Ngayon, pagpaparusahan naman to, anong klaseng tatay yan? Hindi man lang ipagtanggol yung anak. Saan ka lulugar? Sala sa lamig, sala sa init. Punta ka na lang sa labas. Huwag ka na sa sala. Hindi, ang gulo na. So, anong ginawa? Ito na, dinala na sa execution yung babae. Problema, pinaramdam pa yung tunog ng latigo. Talagang takot ng mga tao. Talagang hindi ito mabubuhay kung apat na po ito. Nung lalatiguhin na, sisimulan na. Sabi nung lawmaker, sandali lang. Sabi niya, sandali lang po. Pumunta siya, inubad niya yung kanyang balabal, niyakap niya ang kanyang anak. Sabi niya, you may proceed. Hindi pwede, nandiyan ka eh. Pagtatamaan ka, hindi yung anak mo. Yun ang kiningi ng batas. Pero mahal ko anak ko. So, hinataw. What's up? Rinig ng lahat. Wasak! Nung mga 30 siya, wasak! Wala na. Wala nang tunog. Wala na, lupay-pay na.
patay na. Iyakan ng lahat ng mga tao. Bakit? Bakit? Iyak ang bata. Sabi niya, Papa, I'm so sorry. Alam mo ninyo, ganyan-ganyan ang ginawa ni Jesus eh. Tayo dapat yun eh. Pero He took the punishment of our sins to Himself. Kasi ganyan tayo kalawak niya, kamahal. Ganito kita kamahal, anak. I'm willing to stretch out my hand for you. Kaya lang, it's now up to us. Kumbaga, kung tatanggapin mong kailangan mo ng rescue, pwede mo namang hindi aminin na kailangan mo. Pero kung aaminin mo, yung kabayaran na yan ay para sa'yo. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, alam niyo sa maraming tao, hindi nila iniintindi kung anong kanilang naranasan. Kasi hindi naman nila intindihan pa sa ngayon. Pero what God is saying us is this. Alam mo, hindi ko iiwan ng comfort ng heaven kung hindi ko alam ang tindi ng kaparusahan, ng kasalanan, at ng rebelyon ng tao laban sa Diyos. Dahil alam ko, at wala rin namang paraan para kayo'y maligtas, sabi ni Jesus, ako na mismo ang bababa para iligtas kayo. Ang tanong na lang, willing ka bang hawakan yung lubid na magliligtas sa iyo sa pagkalunod? O hahayaan mong iligtas ang iyong sarili hanggang sa mawalan ka ng lakas at tuluyan ka ng malunod at mapahamak? Alam mo ang totoo mong kalalagayan sa buhay. Alam mong yung takot at alam mong mayroong something na hindi mo maintindihan, that hindi, na parang wala kang, that there is some form of emptiness in you. And because of sin, that emptiness is a reality. And Jesus wants to rescue you. May symptoms ka na. Kailangan mo na lamang ng gamot para ikaw ay mapalaya ng lubos, di lamang sa sintomas, kundi sa sukdulang epekto ng kasalanan natin sa Diyos. Handa mo bang kunin ang lubid para ikay maligtas? Handa mo bang abutin ang kamay ni Jesus para sabihin, Panginoon, iligtas mo ako? Kung yan ang loobin ng puso mo, magpakumbaba ka. Lord, ako po yun. Tinataas kong kamay ko sa inyo. Abutin po ninyo ako. Iligtas po ninyo ako. Yes, taas mo kamay mo. Huwag kang mahiya sa Diyos. It's between you and the Lord. Lord, yes, hallelujah. Yes, 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 hallelujah. Maging sa mga nasa online, I'm challenging you. You raise your hand to God. No, kahit nasa online, nasa screen ka nakatingin, you raise your hand to the Lord and say, God, ako po yun. Lord, abutin mo ako. Ligtas mo ako. Thank you for dying on the cross for me. Thank you that you did not remain dead. You rose again from the dead and you are alive. As you have saved Peter, alam ko, diligtas mo rin ako. Thank you na itong sulat na to hindi lang sa Galatians. Pinakakalat mo to sa lahat ng iglesia para malaman namin ang totoong ebanghelyo, ang totoong magandang balita. Sa mga nagtaas ng kamay, sa Panginoong Yesus, inaabot ko po ang kamay ninyo, kinikilala ko ang aking pangailangan ng kaligtasan. Kayo lamang po ang tagapagligtas, wala ng iba. Kaya tulungan niyo po ako mabuhay ayon sa kalooban ninyo. At patuloy kong Panginoon maalala at maisip na kayo ay buhay, hindi kayo patay. Para ako'y bigyan ng bagong buhay at maranasan ang katotohanan ng buhay na nagmumula sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa magandang balitang ito. At gusto ko rin itong ipahayag sa marami. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob dahil mula ngayon hindi na ako nabubuhay para sa akin kundi para sa iyo lamang, dahil ikaw ang aking Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Thank you, Jesus, for loving me. Thank you, Lord. And I pray, Father God, for those who prayed that